Sabi pa niya, wala ka na mauuto, nagising na ang tao sa kalokohan ng idol mo. Hello? Parang baliktad? Parang ang idol mo, parang kayo ang wala nang mauuto. Diba? 6 na taon eh. 6 na taon na naranasan ng mga tao ang pamumuno ng Duterte. May nagbago ba? Wala. Debbie Arellano, nanonood ako watching from Canada. Marami pong salamat, no? Debbie Arellano, salamat po sa inyong panunood, no? So, mga kaibigan, eto nga, no, sabi po ni Tiburcio, wala na daw mauuto. Yan. O, si Bebang, watching din siya. O, kita nyo, mga kaibigan, mga regular yan na nanonood dyan sa aking admin Rich, no? Pero nanonood sila ngayon dito sa Rich Admin TV. Siguro, nakita nila na eto ay senior ko sa aking page. O, di ba? O, may nag-send pa sa akin ng stars, no? Si Debbie Arellano, maraming salamat. So, ano sinasabi ni Tiburcio? Wala daw nanonood sa akin. Abay, natural walang manonood sa akin kasi nga, ang gamit ko ay Rich Admin TV. Itong Rich Admin TV ay napakatagal ko nang hindi ginagamit. Diba? Ganun naman yun eh. Kapag ikaw ay hindi na active doon sa page mo na yan, wala na talagang manonood sa'yo. Oh, eto pa, Cynthia Watanabe. Good morning, Admin Rich, watching from Japan. O yan yung mga followers ko dito, yung mga nanonood sa akin ay mga OFW, yan sa iba-ibang mga bansa, no? May Canada, may Japan, meron pa tayong Hong Kong, meron tayong Singapore, meron tayong Malaysia, meron pa tayong Hong Kong. Iba-iba po yung ating followers dito, no? Mga guys, dalawa kasi ang aking live ngayon, isa sa YouTube, isa sa Facebook, no? So, yung mga nasa YouTube, no? Sinasagot ko lang kasi itong isang troll, no? Isang troll na itong si Tiburcio. Ang sabi ni Tiburcio, wala daw nanonood sa akin. Yan. Lorna Gatmaitan, good and happy morning. Good and happy morning din sa iyo. Yan, Lorna Gatmaitan. Sa YouTube naman siya, no? So, mga kaibigan, eto, pag-uusapan po natin dito. Yan. Sunday na Sunday, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan natin, ay naku, ang kulit talaga ng troll, ng si Tiburcio. Yung sabi niya, yung anti-Duterte ka, pero puro ka post achievement ni PRRD. Asan ang achievement ng PRRD mo? Asan? Asan ang pinopost ko na achievement niya? Mga kaibigan, sabi nga ng mga pinklawan, mga dilawan, si RRD ang pinaka-credit grabber. Tapos sabi ko, credit grabber? Bakit tatawagin ng mga dilawan na credit grabber daw si RRD? Ngayon, ni-research ko, mga kaibigan. Nalaman ko na ito palang mga i-deliver ni RRD. Yung 12, alam niyo ba yun? Sa 119 na proyekto na ipinangako niya sa build projects, 12 lang ang natapos. O di, tinignan ko, mga kaibigan. Alam niyo ba dun sa mga diniliver niya, mga kaibigan, na 12 na yan? Ay marami dyan. Kay Pinoy. Yun bang hindi natapos ni Pinoy pagkatapos si RRD ang nagtapos? Kaya sinasabi ng mga dilawan, credit grabber yan, hindi naman yan kay RRD, kay Pinoy yan. Ay di, ni-research ko. Nalaman ko, totoo pala, mga kaibigan. Kay Pinoy pala, hindi pala kay RRD. So, credit grabber ang mga DD sheets. Credit grabber po sila. Diba? Ito naman, mag-credit grab na naman si DD sheet, Sabi niya, pati Subway, i-credit grab niyo pa. Grabe kayo. Mga kaibigan, Subway daw. Hello! Alam mo ba kung sino ang nagpaumpisa ng Subway? 1973, President Ferdinand Marcos Sr. Nandyan na yan. Inilalatag na, pinaplano na, meron na ring drawing.
Yan, subway, no? Nakapropose na yan. Subway na yan. Kaya nga nung nag-inauguration, no, nagkaroon ng inauguration nung paglalatag ng capsule. Anong sabi nung engineer na Hapon? Ito ay legasiya ni President Marcos Jr. Dapat lang na i-credit ito kay President Marcos Jr. dahil ito, ang proyekto na ito ay inumpisahan sa panahon ng kanyang tatay. Ito ay prinopose na sa panahon ng kanyang tatay, plinano na sa panahon ng kanyang tatay, President Marcos Sr. Kaya dapat lang na ito ay i-credit kay President Marcos Jr. Yun ang sabi ng engineer. Kaya Tiburcio, wala ka. Hindi mo pwedeng i-credit ang subway kay Digonio. Kasi sa totoo lang, ang nagawa lang naman ni Digonio sa subway na yan ay yung paghulog ng nung capsule. Isa lang yan eh. Isa lang yan. At ginawa ni Digonio yon nung panahon na paalis na siya, 2021. Kumbaga, ang nagawa lang ni Digonio dyan, parang poste lang. Yung isang kapsula lang na ipagawa. Kumbaga, wala pa talaga. So, si PBBM na talaga ang gumawa nito. At si PBBM din ang magtatapos. At credited yan kay PBBM dahil yan ay proyekto ng kanyang ama, President Marcos Sr., 1973. Kaya wag kang fake news. Sabi niya, sino nakakuha ng pondo? Of course, si PBBM, ang Marcos administration ang nakakuha ng pondo. Eh 'di ba? Take note si RRD nangako na ipapagawa daw yung Davao Samal Island. Ipapagawa daw yung malalaking 3 malalaking proyekto. Ngayon, wala daw pondo. Sabi niya, walang pondo. Ayaw na daw pondo ng China. Anong sabi ni PBBM? Hindi pwede yan. Hindi pwedeng walang pondo. Maghanap tayo ng pondo. Yun ang ginawa ng Marcos administration. Naghanap ng pondo doon sa mga proyekto na binitiwan ng China at ayaw nang ituloy ng China. Naghanap ang Marcos administration ng pondo. Kaya tuloy-tuloy. Kaya Tiburcio, yung tatay nyo na napakayabang, na puro lang bunganga, na nangako ng 119 na proyekto ay hindi niya natupad. 12 lang ang kanyang na-deliver. At sa 12 na yon, marami pa doon kay Pinoy. Patapos na. No, malapit nang matapos. Si RRD lang ang tumapos. Kaya kung titingnan natin, mas maraming nagawa si Pinoy doon. Kaya, dapat yun, credited yun kay Pinoy kasi mas marami ang nagawa sa panahon ni Pinoy. And then, pinagpatuloy lang ni RRD, tinapos lang niya, konti na lang yung kanyang tinapos. Kaya, sa panahon niya, natapos. Ang kaso ang masama, nag-credit grab siya. Alam nyo, talagang walang-wala talaga siya sa si PBBM. Si PBBM hindi nagki-credit grab. Anong sabi ni PBBM? 'Di ba? 194 ang proyekto ni PBBM, 194 flagship projects. Ang 123 doon, 123 take note, yun ay mga bagong proyekto. Talagang mga bago, walang kinalaman ang past administration, walang kinalaman si RRD. Mga bago yun, 123 na proyekto. Kay BBM lang yun, no? Sa Build Better More projects. Ngayon, the rest, no? Yung natira doon sa 194, yung 194, i-minus mo yung 123. Kasi yung 123 kay PBBM yun. Yung natira doon, yun ang kay RRD. Kita nyo? Si PBBM hindi credit grabber eh. Sinasabi niya na merong mga proyekto si RRD na tinutuloy niya.
Hindi credit grabber si PBBM. Pero si RRD, sobra. Napaka-credit grabber. Biro mo kay Pinoy dapat sasabihin niya sa kanya. Ba? Kaya mga kaibigan, alam niyo mga kaibigan, mali yun. Kay Pinoy, huwag mong i-credit grab. Kung mas maraming nagawa si Pinoy doon sa proyekto na yon na halos matatapos na, i-credit mo kay Pinoy. Pwede ka rin namang pasalamatan kasi itinuloy mo. Pero, i-credit mo naman din kay Pinoy. Huwag mo naman baliwalain din ang nagawa ni Pinoy. Yun ang dapat. Kaso hindi ginawa ni RRD yan. Kinredit niya. Makikita mo talaga yung pagiging sakim, hangul, sakim, gahaman. Doon mo talaga makikita ang isang tao. Gahaman. Pero si PBBM, anong sinasabi ni PBBM? Ulitin ko. Hindi daw siya, sabi niya, hindi daw siya yung magki-credit grab na yan. Dahil ina-acknowledge niya na mayroon siya mga proyekto sa 194, ang 123, yun ang sa kanya talagang mga bagong proyekto ng Marcos administration. And the rest, kay RRD daw yun. Itinutuloy niya. Yan ang Pangulo. Hindi nagki-credit grab. Yan ang Pangulo namin. Merong magandang asal. Hindi sanggano, hindi palamura, hindi mayabang. Kaya naman kita nyo, pagdating sa ibang bansa, talagang pinagkakaguluhan.